welcome back sa ating channel na It's a Truck. So ngayon nag-aayos ako ng order. Ito yung ipapalalamove natin mamaya, no, worth 6.5, no? So may Nepenthes, hingi ko na at iba't ibang klase ng Venus flytrap, no? Scarlatin, Latinars, Lagrus, Cocolage, at kung ano-ano ba. So sa mga pinakamatagal ko ng customer to or buyer, no? Ngayon magpa-purchase uli siya. At syempre pag matatagal na, wala naman tayong problema kung maglalagay tayo ng mga extra previous dyan. Yung price syempre discounted kasi maramihan, bultuhan yung kuha. So ngayon nagdidilig ako kasi natuyo yung sa loob. Hindi naman tuyo, no? Okay pa naman yung mga plants, pero yung moss, pag hindi nadiligan to, magsisisi tayo. So wait lang ha. Kung mapapansin nyo dito, medyo dry na. Pag hinawakan nyo, malambot na eh. Ayan. So pagka ganyan, okay pa yan. Pero dapat diligan nyo na bandang hapon. Since kami ay aalis mamaya, didiligan ko na ngayon itong mga plants. Ngayon, ang ganda na ng Filiformis, oh. May mga dew na. So okay lang naman yan, mabasa. Pero hanggat maaari sa medium nyo diligan para hindi maubos yung dew na pinaghirapan niya, no? So ayan, diligan din natin. Tsaka para maano nyo rin, kumbaga matimpla nyo rin. Kapag ang medium o yung planter nyo, konti yung laman ng medium, mas madaling matuyo yan. Tingnan nyo to, maninipis kasi yan. Pati ito, kaya sila yung mga unang natuyo. Ganun din pag kayo nag-outdoor, lalo na kapag manipis yung medium nyo, mas mabilis siyang matuyo. So ibig sabihin, kailangan yung mas magdilig ng mas madalas. At kung mas malaki naman yan, or mas maraming medium, mas matagal matuyo. Ganun din yung laki ng planter at yung lalim niya. Kasi syempre, mas malapad at mas mataas yung planter, mas maraming medium na mailalagay. Mas maraming medium, mas matagal syempre matuyo. Kasi mas nag-absorb ng moisture, di ba? Pagka maraming medium. So, yun lang muna. At marami pa tayong asikasuhin dito. Hindi ko pa rin nadidiligan yung sa labas. Ang gagawin ko, pagsasabayin ko na itong dalawa. Parang ganito. Mabilis. Nakabili kasi tayo ng medyo murang battery. Yung battery kasi neto parang 500 plus. Nakabili ako ng tagti 300. Siguro 350 or to 400. So medyo nakatipid ng konti. Kaya ayan, tatlo yung binili ko. May extra pa akong isa kapag may isa ditong kumalya. Tsaka pagka nabili nyo ito, may charge na. Kaya pwede na kayo magdilig agad. So wait lang ha. Dilig muna tayo. Marami pa tayo dito mga sanjos na hindi na itatanim, oh. May sarasinya rin dyan. Okay naman sila. Nagso-survive. So magdidilig na muna ako doon. At medyo puya tayo. Wala akong masyadong may content. Maliban na lang doon sa mga order nyo. Yung sa Shopee mamaya siguro kung i-update ko kayo. Kung ano yung mga lagay ng order nyo sa Shopee. May mga umorder din. Kasi Piazza di Pilgrim nakaraan. Sabi ko walang umorder Ngayon siguro nakuha nyo na yung mga sahod nyo, no? Sana all, no? Sumusweldo. Ayan, so may mga nag-purchase na iilan, pero mga okay rin yung order nila, marami. So nasikasuhin muna natin. So ayan, eto. Ayan, may mga nag-germinate na or nag-sprout na ng mga new growth sa kanyang leaf. Kaya ang ganun lang talaga, wag mong gagalawin, hintay-hintay lang. Siguro yung iba dyan meron na ring growth. Naghihintay lang silang magkaroon ng chance na bumuelo. Pero at least, no, may mga
may naging successful na tayo na na nag-propagate na siya. So, ayan. So, at ito namang mga pinagkuhaan natin, di ba? Okay lahat. So, yun lang yung ko. Tapos, may hindi ako binlag no nakaraan dahil first time ko mag-propagate ng ganitong mga sangus. So, yung Adropetiolis complex, no? So, pinropagate ko rin siya, same as other sangus, no? Inilatag ko lang sa medium. At hihintayin natin kung magiging successful. Kasi kung magiging successful to, hindi maganda. Kasi isa sa mga gusto ko talaga itong buhayin dati, pero namatay yung ganito ko dati. Napabayaan ko. Tapos, eto namang kapensi. Sirap rin akong alagaan to dati. Ewan ko ba? Dahil siguro matigas ang ulo ko dati. Napulsan ako palagi. So, hindi siya hindi niya kinaya yung pulsan. So, ngayon na nasa shaded siya at medyo higher yung humidity. Ayan, gumanda. Tapos nakapag-tanim pa ako ng ilang mga leaf. Pero sabi, mas maganda daw to sa water propagation. Pero ayoko kasing mag-water propagation muna ngayon kasi nakikita ko naman na successful yung mga propagation natin ng leaf, no? So baka lang, no, nakayanin din niya na kahit na sa mga leaf propagation mag-sprout siya. So silipin natin kung ano nangyari dito. Patayin ko muna itong pandilig. Ubus na rin. So ayan, ayan. So ganito siya kaliit, no, pagka nag-germinate. Pero hindi yan kasama yan siguro sa kung nabili ko siya, may mga maliit na propagation. So tinanim ko dito. Pero ang gusto kong mapatunayan kung talagang kaya niya tumubo true leaf tulad niya, no, ng mga nilatag ko dyan. Meron pang iba dyan. And so hihintayin natin sila. Kasi maganda ring mag-alaga niya, medyo kakaiba. So, tingnan natin, abangan natin kung kakayanin nila. Nung tinanggalan ko yan ng mga leaf, konti na lang yung natira sa kanyang dahon. Kala ko mamamatay kasi sabi ko, ba't ko ba inuubos yung dahon na ito? Nagtira lang ako ng mga 4 or 5 na leaf. Sabi ko, first time ko mag-propagate na ito, napatay ko nga yung dati kong ganito. Tapos ang ginawa ko pa, halos makalbo. Tapos ang dami niyang sugat syempre dun sa pinagtanggalan ng leaf. Sabi ko, paano na kaya ito? Pero ayan, matibay rin pala tong kapensis basta tama yung iyong growing condition. Ito ring Petiolis complex, so malugo rin to. So minarder ko rin yung mga dahon niya, tinanim ko, hopefully mabuhay. Maging successful yung propagation natin. Kasi maganda rin yan, nakikita ko yan dun sa mga hobbies natin na nag-aalaga rin nito. Ang gaganda ng mga Petiolis complex nila, ang kakapal. So, kung maparami natin yan, hindi maganda. May madadagdag tayo. Kasi ito pala yung update dun sa mga last batch ng propagation natin ng Nepenthes Attenborough. Ayan. So, ang dami na, di ba? Kung sa tingin nyo marami na yan, tignan nyo itong alata. Diba parang buhok na, ulo na yun, na tinubuan ng buhok. Ayan, ang dami. Tapos ito naman yung try lang natin nung una kung mag-germinate talaga yung nabili nating seeds. So diba, germinated talaga yung mga Nepenthes Attenborough. Highlands to. Intermediate pero yun naman nasa lowland condition niya. Diba, may mga paumpisa ng mga picture. First picture nila. At yung mga na nagkaroon ng algae, medyo nakaka-recover na. Kailangan pa rin talaga natin bungkalin yan. Pero, di ba, mukhang mas nananaig yung kabutihan dito. Yung mga plants natin. Ayan. So, ito naman yung mga dito, tissue cultured plants natin. So, medyo nagkaroon ng delay dun sa order ko. Medyo nagbago na. Nagbago ng deal. So, tingnan natin kung makakapag-release tayo. Pero okay lang rin kung hindi ako makakuha. Kung makakuha ako, ayos lang. Kasi naisip ko rin sa dami ng kukunin ko, baka hindi ko rin mai-out lahat. Or maalagaan, di ba? So, magaganda na nila. Ito yata yung medyo maputi nung nakaraan. Maganda pa rin yung kulay niya. Na-maintain niya yung pagka-light color niya.
No, tapos ito naman yung mga nakakakain na nung mga nakaraan, di ba? Ayan, oh, hindi lang isang traps yung kumakain. Marami pa. Nabasa lang kanina, may mga kagat-kagat yung mga yan. So itong gaganda rin. So ayan. So yun lang muna. Ito, update ko kayo dun sa Bicol Karata na disgrasya. Nabunot ko eh. So ayan, okay pa no. Okay pa naman yung lit niya, pero yung mga feature, ayan, hindi ko nahahawakan kasi malalong makakasama sa kanya. Tingin ko hindi kakayanin. Alam nyo kung bakit. Kasi yung pinaka new growth niya, nagdidilaw eh. No? Hindi ko na ayan, nagdidilaw ko pala yan. Medyo dilaw siya. So, dahil wala kang roots yan, kaya ganyan. Ang pag-asa ko na lang, yung natirang ilalim, no, yung katawan na may roots, that's konting tangkay, sana tubuan ng dahon. Kasi kung mangyayari yan, hindi may pag-asa pa. Pero itong upper mukhang malabo eh. Kung puputulin ko naman yung dahon, lalong magagalaw yan. Hayaan ko na lang. Kasi napakaliit lang niya. Baka pag pinutulan ko pa, lalong bumilis yung pag-decline ng head. So, ayun. So, ito yung mga seeds naman natin na seed grown ng mga Viking. Diba? Ang lalaki na ng dahon ng iba. Kadidilig lang yan, kaya gandang-ganda pa rin. Tapos, gumagapang pala pataas. Diba to? Albos. Kangkong. Ayan. Pumunta na sa aerator. So meron rin tayong carnivorous plant dito, testing lang, pero mag-isang buwan na to. Drosera binada. So meron akong pinutol na dahon eh. Inanod or natabunan ko nung naglipat siguro ko ng mga ibang mga crayfish natin. Bahala siya. Kung tutubo siya, malalaman natin. Pero kung hindi, ayos lang rin. Ayan. So, nandito pala, meron rin tayong mga carnivorous plant na dito. Yung sa tubig. Ayan. Nandiyan yan. Ayan o. Marami yan. Hindi lang makita dahil natatabunan ng mga ibang aquatic plants. So, medyo malalaki na rin yung craylings ko. Nasa 1 inch na. So, marami rin sila. Siguro mga 10 hanggang 30 yung nag-survive na mga craylings. At yung mga adult na crayfish, nandiyan pa rin. Yung isa siguro mayroong itlog na yun. Hopefully nandiyan pa rin. Hindi ko nakikita eh. Nakita ko lang yung isang hindi buntis. Lumala kang gabi. Pero yung dalawang male, tsaka yung isang female, hindi ko pa napapansin kung saan. Ayoko naman buklatin kasi magugulo yung tubig, lalong lalabo. Tapos etong Nepenthes edwardiana truncatus, ex-truncata. Unti-unti nang bumubok yung lip na maganda. So, update ko kayo pag nag-produce ng successful na feature. Ibig sabihin na gustuhan niyo yung setup natin dito. So, ilang muna. God bless. And bye-bye.